Evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Chum, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is December 30, 2025. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Administration Street, sa may Bahay Turo po ito, Project 8 Quezon City. At dadalhin po natin yan sa Mabida Tower sa Inyo, Manila, sa may Boni Serrano Avenue, bagong lipunan ng Krame, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo pupunta doon sa ating pagkabiraya. Sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress sa Senado, umpisa pa lang, umarangkada na agad ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Sumentrong investigasyon sa mag-asawang contractor na marami palang iba pang kumpanya. Yung ibang companies po, we've divested from those companies. So I am directly lang with Alpha and Omega. Hindi lang po isa, hindi lang po tatlong kumpanya tulad ng sinabi ni Senator Erwin. Siyang na kumpanya ang ipapakonfirm ko sa inyo na actually kayo at kayo pa rin po. Kayo pa rin po ang may-ari. Doon na bumulaga ang laki ng kita ng mga kumpanyang kinuko ang kontraktor ng pamahalaan, gaya ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Kasi gagamit yung 28 kotse ng luxury cars. Araw-araw gusto mo palit ng kotse. I have 4 kids that use it all the time for them to... Oh, 4 kids lang. O, bigyan mo tig isa, pero 20, ilan yan? 20 ka mo? 28? Opa. My God. And you bought that from the taxpayers' money? Opo. Tila pamintain naman kung ano ang mga susunod na mangyayari sa palitan ni Senador Jinggoy Estrada at Marcoleta. Mr. Discaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan ng kongresista. Sila tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, safe ka. Safe ka na. Sigurado po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Diba? Safe na. Kinalamunan kasi, itinawid na siya ng dating opisyal ng DPWH. Pero, kailan nga ba nagsimula ang anomalya sa flood control project? Kung mga flood control Tuloy po, pick up lang po. kailan kayo nag-engage sa flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Humarap din si Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant at umano'y tagman ni dating ako Bicol Party List Representative Galdi Co na dati ring pinuno ng House Appropriations Committee, kung saan direkta niyang iniugnay si Co at iba pang mga kongresista. Wala na ring narinig mula sa kanya matapos ang kanyang pagharap sa Senado. Kinalaunan, naalis sa pwesto bilang Senate President si Senador Cheese Escudero at pinalitan ng ngayon Senate President Tito Soto. At sa pagpapatuloy ng investigasyon, lalo lang umingit ang diskusyon. Mr. Chair, Mr. Alcantara, you proceed. Sir, I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceedings if you will not allow me raise this point. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Pero dinatinag sa pagsiwalat ang dating Bulacan District Engineer na si Henry Alcantara at ininuso ang iba pang senador gaya ni Senador Joel Villanueva. Ang halagang 150 million ako sa guest house sa Barangay Bukay, Bulacan. Nainiwan ko po sa tao niya na halagang 10 peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay Boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Kaya Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado.
kasama ko si Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355. Lumutang naman ang posibilidad na humarap si Ko at pinagbigyan pa na humarap kahit online dahil umano sa banta sa kanyang buhay kaya hindi makauwi. As far as the Senate Blue Ribbon, meron na rin ho ba kayong hakbang para ipatawag din ho si former Congressman Saldico kahit via Zoom, at least makausap online? Yes, pwede. If he so desires, pwede siya maimbitahan, mag-participate siya via Zoom. Yun nga lang, inatake umano ng online trolls at pilit siniraan si Lacson kasabay ng pagkwestiyon ng ilang mga kapwa-senador dahil Tapos na. Hindi lang po gano'n. Pero kung sa issue po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Hindi madali ang buhay ng isang overseas Filipino worker. Kahit kasi mawalay sa pamilya at malayo sa kanila tuwing Pasko, ang mahalaga ay may maipuntas para sa kanilang magandang kinabukasan. Ito ang kwento ng pagsubok at pagsulong ng mga OFW sa report ni Angela Babat. 27 taon na nagtatrabaho bilang seaman o marino si Ariel Malata. Kwento niya, ang kanyang ama noon na isang chicken driver. Kung kaya naman pinili niya ang pagiging marino para mapunan ang pinansyal na pangangailangan ng kanyang pamilya. Right from the point is because of wala kumita ng malaki. Kahit sinong marino, ganyan lang, talaga, ayun naman, kumita ng malaki para mapunta ng bahay, lupa, mapunan sa negosyo. Kaya, ang pinakamalaking hamon ng pagiging OFW ay Ito po. nagtatrabaho hindi ang pagmali sa pamilya sa mga panahon ng problema ay lalo na sa tuwing panahon ng kapaskuhan. Pag may problema sa bahay sila nakapagawa, malayo. Yung hanggang malayo, sige, ganito lang. Pero dapat na ikaw na tayong dalawa, wala kang magawa. Wala ka din. So, mabigat din yung ganun. Dahil malayo kayo, nagawa ko na malawan talaga yung willingness na kasama ko sila, especially ngayon, holiday season, Christmas season. Kwento niya, ngayong 2025 ang unang beses na makakasama niya ang kanyang anak para ipagdiriwang ang kaarawan nito at ang kapaskuhan. Ngayon, okay na kasi may internet na on board. Pero dati, we have to wait for letters. Sa album ko, may sugat. Kaya kami, pag wala kang sugat, matamlay ka. Ako nga, simula nung pinanganak yung anak ko, ngayon lang ako mag-Christmas, sinadya ko pa. Nandiyan ko bumalik. So, malaki na anak ko, ngayon lang kami magsama ulit mag-Christmas after how many years. Kanya ang pinakamasayang alaala ng mga OFW ay ang pag-uwi sa bansa. Kahit sino marino talaga, ang pinaka-happy moment ay yung mauwi ka na ng Pilipinas. Yung happiness mo, grabe, grabe talaga. Kahit buong flight, hindi ka matulog, masaya ka pa rin. Then, pagdating mo lang doon yung wife mo, yung lalaki mo, iba yung happiness. Kaya naman payo ni Ariel sa kanyang mga kapwa marino ay gagawin maigi ang paggastos ng perang pinaghirapan para kapag panahon ng tumigil sa pagtatrabaho ay mas magiging madali ito. Mensahe ni Ariel sa kanyang mga kapwa marino at OFW. To my fellow seafarers, if you're spending Christmas abroad, on board, on shore, don't forget to pray, and of course, magkakasal din ang loob. Alam ko, ang Christmas sa abroad is not the same as Christmas at home. So, enjoy lang, tiis lang, pray na lang. Hindi madali ang pinagdadaanan ng mga marino o ng mga OFW sa tuwing
natin sa bagong taon. Alamin ang pinatilyong naging instant celebrity sa pagkanta ng Star ng Bato. Tuloy ang mga naroling pinadali. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn left. Keep left and continue straight. Magandang gabi, bayan. Gabayan po ang inyong mga anak dahil sensitibo ang balitang ito. Arestado ang isang senior citizen na dating barangay tanod matapos makunan ng video na pinagsasamantalahan ang 4 na taong gulang na batang babaeng kapitbahay. Napag-alaman din hindi umano ito ang unang beses na ginawa ng suspect ang pangahalay sa biktima. Exclusive, nagpaparoon, Leslie Cruzan. Sa video na kuha ng isang concerned citizen noong Lunes ng hapon, makikita ang isang 72 taong gulang na lolo kausap ang isang batang 4 na taong gulang na nakaupo sa bubong ng sidecar ng tricycle. Nagulat ang kumukuha ng video ng hinihinga ng lolo ang bata. At ang sumunod na eksena, hindi na nakita sa video ito. Naganap ang kalagayan sa tricycle na malapit lamang sa tinitirahan ng bata ang kanyang pamilya sa may San Pascual, Batangas. Nahinto lamang ang pagkagahasa ng matanda nang lumabas sa apartment ang ina ng bata na walang alam-alam sa nangyayari. Agad tumawag ang concerned citizen sa mga otoridad. Mabilis naman kumisponde ang mga barangay opisyal at mga pulis at dinakip ang suspect na nasa ng barangay tanod. Wala pa siguro ibang minuto na nakarating na kami doon sa area. Nung nakuha namin yung suspect, hindi po siya nakatumanap at nagtatakasalan po siya ng kuha natin. Nang tanongin ang bata, nakuha ang 10 beses na palang ginagawa ng suspect ng pang-abuso. Kapalit ng pangakong ibigyan mo na siya ng cellphone. Kaya siguro yung bata na hangaling at hindi na palag sa ginagawa ng katulad mo. Ilang beses yung ginawa. 10 times daw po. Wala po siguro nung 3 years old siya hanggang ngayon na. Ngayon lang namin na napagtanto ang ganyan ang ginagawa. Ayon sa ina ng bata, parang kulay na lolo. Ituring na kanyang anak ang suspect. Sobrang po napakadapit na po ng loob ng bata. At dahil nga po, para po isabit nga po sa mga lolo, kami na naman po mag-asawa ang laging kasama. So, lagi na po siya namalong kasi akala ko naman na talaga sobrang kaya dun sa anak ko, yung talaga may masamang bata. Desidido ang magulang ng bata na bigyan ng katarungan ang kanilang anak. Sabi po siyang mabulit sa kunin. Gawa ng ang bait-bait lang pala pakita niya sa amin. Tapos ang anak ko na palang inaano niya. Sobrang nakahayop pa naman ang ginagawa. Pagbayaran niyo po yung kanilang ginawa niya sa anak ko. Kasi ano nga, matanda na niya, pero dapat hindi na gano'n. Para yung pagbayaran po niya sa anak ko. Dapat po namin ang pagbayaran sa anak ko. Nasulit ang isasampa laban sa suspect. Continue for 500 meters, then turn left onto North Avenue. Nagpasalamat naman ang mga otoridad sa concerned citizen at sa mga instasyon ng mga opisyal ng barangay para madakip agad ang suspect. Jesse Cruzan, CBN News. Arestado ang 2 suspect sa pagkuha ng mga sanggol sa mga ospital sa Marikina City at Tondo, Maynila. Kapwa ng panggap na nurse ang 2 na kunwari ipapa-newborn screening ang mga bata. Nagpapatrol si Ann Ambrosio. Naabot po na Marikina Police sa
bahay sa Pasig ang sanggol na nawala ng December 26 sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Pinakaisapan ng mga pulis ang pamilya ng suspect na ipakita ang sanggol sa inang nawawala ang anak. Nang makita ng inang palatandaan sa noon ng bata, kinumpirma niyang anak nga niya ito. Ang numbers na po natin yung ating mga operatiba o yung mga intelligence officer natin to conduct backtracking. Sa investigasyon naman ng inang PNP at base sa CCTV footage ng ospital, dumating ang suspect bandang alas 9 ng gabi ng December 26. Makalipas sa ilang minuto, lumakyat siya sa palapag ng mga bagong panganak. Nung pumasok na po siya sa kung saan po yung mga bata po, ay nagtanong po siya kung sino pa po sa mga bata ang hindi pa po nakapag-undergo ng newborn screening. Tatlong ina nagtaas ng kamay, pero tumanggi ang dalawang ibigay ang kanilang mga baby. Pumayag ang ikatlong 20 anyos na ina, matapos pangakuan ng suspect na ibabalik ang bata kinabukasan ng alas 11 na umaga. Nalimuatan daw po kasi yung nanay na 20 years old, pero naibigay niya kaagad yung kanyang footprint at pati nga po yung mga records na dala. Tuluyang nailabas ng suspect ang sanggol sa ospital at dinala sa Rizal Medical Center. Napunan pa siya ng CCTV ng RMC pasado ating gabi ng December 27. Bago umalis, kasama ang nobyo. Nang hindi na may balik sa ina ang sanggol, agad na siyang humingi ng tulong sa security at sa pulisya. Ng ating Marikina Police, pinapuntahan natin ng ating investigador to check on the veracity of the information. And from there na po, na-confirm natin na mayroong akong nawalang bata. At hindi na po tayo nag-stop doon. Naging parang continue yung ating ginawang operasyon. Humingi ng tawad ang suspect sa ina. Sa pira niya, kinuha niya ang sanggol dahil nakulan siya. Pwede mo i-confirm na ano nangyari sa iyo. Naharap ang suspect at ang nobyo sa mga kasong kidnapping at failure to return a minor habang patuloy ang investigasyon ng Manila Police. Inaalam pa ang maaaring palalagusan ng ospital. Samantala, halos ganito rin ang nangyari sa Tondo Medical Center ayon sa direktor nito si Dr. Isabelita Esmelia. Bandang alauna ng ating gabi, isang babae na nagpanggap ng staff at tinanggap sa ngayon ng isang bagong silang na baby. Pero dahil alerto mga nurse, agad siyang masita. Napilitan siya ibalik ang bata at nagtakang tumakas pero nahuli ng gwardiya. Pagdating ang newborn screening sa madaling araw. Pinuri ni Estrella mga nurse at security guard na nakapigil sa takang pagkidnap. May paalala naman ang Department of Health. The rest of the hospitals, the private hospitals, the LGU hospitals, I'm hoping pag-increase vigilant and vigilant sila the sources will come out of these two. One was a completed kidnapping, the other one was an attempted kidnapping of a newborn. So para pantayin din ang ating mga ibang hospitals. Rosa, hindi dapat suliin ang mga ospital, pero mga security measure naman ang mga ito. Pero dahil sa nangyari at mga tao may masamang bakay, kailangan pa rin mag-doble ingat ang lahat. Ana Broso, ABS-CBN. Nagsasagawa ng malalimang investigasyon ang pulisya sa pagkawala ng bride to be si Shera De Juan na natagpuan sa Sison, Pangasinan. Naghihinala naman ang pamilya ng dalaga na may nangyaring hindi maganda sa kanya. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Ligtas na nangyong sa kanilang bahay sa Quezon City ang tinaguri ang missing bride to be na si Shera De Juan pasado alauna na madaling araw ngayong Martes. Mainit siya ang sinalubong ng kanyang pamilya na muli na sa kanya ng halos sa sulit. Halos lumingkod ako natuwa nung nalaman ko na nakita na si tatay. Sabi ko, Lord, salamat talaga dininig mo yung panalangin ko. Ayon sa fiancé ni Shera na si Mark R.J. Reyes, nakahiram umano ng cellphone ng dalaga, kaya natawagan sila kahapon ng umaga. Nakumpirma niya si Shera ang kausap noong mag-video call sila. Doon din niya na lamang nasa Sison, Pangasinan ang kanyang nobya. Iyak lang siya ng iyak na ano daw, parang hindi niya rin alam kung paano siya napunta doon. Ang sabi ko talagang kusgusin daw po talaga, tapos tuliro, sobrang nangihina. Ipinagbigay alam niya kaagad ang informasyon sa mga pulis na sinamahan sila para sunduin si Shera. Sobrang bagsak talaga ng katawan niya, at the same time medyo ano pa siya, medyo blurry pa yung mga pangyayari. Ang una nga niya sabi sa akin, sorry mahal, ano, parang hindi ako nakahabot sa kasal. Sabi ko, huwag mo isipin yun, yung kasal mo kapag ang sa'yo. Matay sa paunang galihan ng pagsusuri. Lumalabas na ilang araw siyang walang kain at halos tubig lang ang ininom ni Shera. Kaya
siya nakaramdam ng pagduduwal. Wala naman nakitang senyales ng seryosong karamdaman at maayos din ang kanyang vital signs. Palaisipan niya yun sa mga pulis at sa pamilya ni Shera kung papaano siya nakarating sa Pangasinan. Ang sabi po niya ma'am, sumakay daw po siya ng van at may mga nakasabay siya dun sa van. 2 lalaki at saka yung driver po ng van. And then hindi niya po maipaliwanag pa kung bakit nakarating siya ng Pangasinan. Yun po yung iniimbestigahan pa po natin ngayon kung papaano o kung ano ba yung nangyari talaga sa kanya bago siya makarating ng Pangasinan. Dagdag pa ng pulisya, nagpalakad-lakad si Shera sa Pangasinan bago lumapit sa isang tao para humingi ng tulong. Naniniwala naman ang ama ni Shera na may nangyaring masama sa kanyang anak. Yung gumawa ng hindi maganda sa ating anak ay sana po maalis nga mahanap. Kasi para mapanagutan niya yung ginawa niya at hindi na siya makagawa pa sa iba. Hanggang hindi na natapos at meron ganun mga allegations sila, itutuloy po natin yung investigation para sakali kung may nangyari na hindi maganda o opinion against dito kay Michelle ay mabigyan po natin ng justice. Patuloy ang baklakin ng mga pulis habang bine-verify pa ang ibang impormasyon mula kay Shera. Karen de Guzman, ABS-CBN News. At syempre, mabenta ngayon ang mga bilog ng prutas dahil sa paniniwalang nagdadala ito ng swerte sa bagong taon. Sabastahin natin ang presyo ng mga ito para sa ating mga kababayan. Mamimili pa lamang. Live mula Farmers Market ng Bangkok City, nagpapatrol service manahan service. Nakakumpleto na ba ng 13 klase ng prutas o 12 ba ang mga namimili dyan? Then higit pa nga sa 13 ang klase ng prutas na pwedeng mabili dito sa Farmers Market sa South City. Kaya naman napakaraming pwede pagpilian ng ating mga kapamilya. Nakagawian na rin kasi ng mga Pilipino na mag-ipon ng maraming prutas para mabilis na sagana ang pagpasok ng bagong taon. At kanina nga ay sinamahan natin mamili at sikat sa kanila. Kahon-kahon ang iba't ibang prutas ang binili ni Nafren at Maan sa City Garcia malapit sa UP Diliman. Ngayon nalalapit na ang bagong taon. Inabot ng mahigit 29,000 pesos ang nagastos nila. Naniniwala kasi ako na pag medyo maraming laman yung table, swerte siya. Swerte. So, yung naging tradition na namin every year, galing lang din sa magulang namin. Parang yun na rin yung kinalakihan namin. Pamimigay lang din kami sa family or sa mga bisita. Regardless kung ano yung handa, pag tapos ng celebration sa bahay, lahat siya pwede i-uwi. Sikat na puntahan ng mga food stall sa UP dahil ibinebenta rito ang ilang prutas gaya ng blueberry at cherry na sigamang isa sa ibang palengke. May isang mamili na lumayo pa rito mula Bulacan. This is our second time na bumalik dito sa UP. The price is right, tapos fresh talaga, at saka pag sinabing matamis, matamis talaga. Sabi ng mga nagtitinda, sa halagang 1,000 piso, makakakompleto ka na ng 13 prutas. 3 for 100 pesos ang pulkan, 50 pesos ang isang pirasong apple, nasa 120 pesos ang kilo ng pakwan, 300 pesos ang kilo ng pomelo at pinya, 250 pesos ang kilo ng melon at honeydew, at 500 pesos naman ang lansones at ubas. Habang nasa 2,000 piso naman ang kada kilo ng cherry. Siguro sa bibili ng prutas, kahit konti-konti lang basta meron. Pamahiin naman po kasi talaga ng mga Pilipino ang meron tayong prutas sa lamesa. Talagang buong-buo po yung tiwala namin. Swerte mo talaga eh, lalo sa mga bilog na prutas. Pati sa Divisoria sa Maynila, mabenta rin ang mga bilog na prutas. Bukod sa pag-iipon ng 13 prutas, ay marami rin niwala na kapag kumain ka ng 12 ubas sa ilalim ng mesa kapag nagpalitan taon, ay kaswertehin ka sa iyong buhay pag-ibig. Kaya naman dito sa Maynila, marami ang bumibili ng ubas ngayon, lalo na yung mga single. Iwan pa po, 15 lang yan. Patok din sa Divisoria ang mga pampaswerte, dahil ng mga gold coins na ilalagay kasama ng bigas at itlog sa presyo sa table, na mabibili sa halagang 20 pesos. Meron din pampaswerteng balay na sinasabit sa pinto o bintana. At ang mga pampalingay gaya ng barotot na nagtataboy umano ng malas na bahay. Daw, sabi ng mga sa bigas, nalagyan mo ng
ilog. Tapos, ewan sa mga barya, mga Katuwaan na nga ng mga Pilipino ang mga ganitong pamahigit. Pero ang laging paalala sa atin, sumadali ang swerte sa mga nag-iingat, nagdarasal, at nagsisikap para matupad ang kanilang mga pangarap. Dahil dito sa Farmers Market sa Cubao ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao dahil 24 hours lang operation ng mga nagtitinda ng prutas dito. Kaya naman kahit gabi ay pwede silang mabili at talagang puntahan na nga ito kapag ganitong panahon. Yun nga lang talagang asahan na medyo masikip ang traffic sa paligid ng Farmers Market dahil napakaraming mga sasakyan na nagpupunta dito pero meron naman pwedeng parkingan sa mga kalapit na gusali. Samantala sa Bagsook Market naman, talagang pupuntahan din yan para dun sa pagbili ng mga bilog na prutas ay napakasikip na ng traffic sa mga oras na ito. Kaya po sa mga kababayan natin na mamimili pa lamang ngayong gabi at asahan na rin na may pagsikip ng daloy ng mga sasakyan sa mga palengke. Then, Maraming salamat, Jervis Manahan. Buhos naman ang mga tao sa pilihan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan isang araw bago ang iskaras ng bagong taon. Live mula sa Bukawi, Bulacan, nagpapatrol si Michael Benito. Michael, marami pa bang mabibili dyan at pumunta naman yung pwede Ay, Adrian, marami pa naman yung mga items dito. Merong, yun ang pagkalahatan, no? Or generally, ay stable pa naman yung presyo. Pero may ilang ditong items na nagkakaubusan na at ito yung medyo nagtataas ngayon. Pero bagamat may mga nagtataas na items para sa mga mamimili, dito pa rin sa Bukawi yung pinakamura at pinakadikalidad ng mga paputok. 3,000 pesos lang dapat ang gagamit ni Miguel para sa mga paputok. Pero lumagpas sa budget ang mga napabili niya. Magkano inabot niyo yung ito? Mabot din ng almost 4-5K lang po, kaya nilubos ko na. Malalakas yata ang kumuha nito eh. Wala lang, para maganda yung pagsalubong sa bagong taon. Halos 6,000 naman ang ginastos ni Jack sa mga paputok. Aniya, nakamura na siya dito kaysa sa kanila sa Lubao, Pampanga. Yung mga fountain po, nabibili ko po doon is 350, 400, 200 lang po dito. Oo, laki ah. Ang laki po. Tapos yung iba pong mga, yung 16 shot, nabibili ko rin po doon, 1.5 din. 1,000 lang po dito. Mahabang pila ng mga mamimili. Ilan sa mga mabenta, nagkakaubusan na ang sawa, witis at lusis. Kabilang ang mga ito sa mga ikulang supply dahil umano sa sunod-sunod na bagyo itong mga nagdaang buwan. May tumaas po yung wisis sa katawan. Yun lang naman po yung tumaas ngayon. Bakit? Mataas na po kuha namin kasi wala na po gumagawa. Oo, magkano yung witis ngayon? Yung special po 1.5, tapos yung sawa 1.2. May trip na binabagyan ng pulisya at mga tauhan ng Bureau of Protection ang fireworks market. Nagpaskip pa ng banner ang PSPE. Nagpapad sa mga tindahan na iwasan pagpaputok. Nag-ikot din ang mga pulis para magpangalan ng mga pulyenton at paalala ang ligtas sa pagsalubong ng bagong taon gamit ang mga alternatibong pagpaingay. May police desk at checkpoints para tinating walang ipupusti sa illegal na pagputok gaya ng Sigulo, Five Star, Labla, Super Lolo, Atomic Bomb at iba pa. Pagdating po doon sa compliance po ng mga tindahan ay wala pa naman po kami na monitor na mga nagbebenta ng illegal. Tumutulong naman ang mga tauhan ng barangay at volunteers sa pagmamando ng traffic at pagpapalatili ng kaayusan at kapayapaan hanggang sa pagsalubong ng bagong taon bukas. Adrian, maghapon, magdamag bukas sa mga ito dito sa Bukawi, no? Ingat na lang at medyo maayakasin po yung traffic dito paglabas ng Bukawi Toll Plaza kung galing kayo ng Edec. At kung magdadala kayo ng yan ay pahirapan din po ang parking dito sa may market. Michael, pasiyawan ba talaga yung ingat at anong 500 lang yung budget? Ay may mabibili pa rin na 500. Actually, marami nga yung mga bumibili dito na pakyawan ng mga gusto yung mga binibili. Pero may ilan dito na patingin yung mga binibili. So kung may 500 ka, may mabibili ka pa rin dito kahit pa paano. Adrian. Okay, maraming salamat, Michael Benito. Set on arrival sa ospital ang 75 anyos na lalaki matapos malapit ang pagpaparinis ng riding in tandem sa Barangay Bengkal sa Lawag City, Ilocos Norte, Lunes ng gabi. Sa buwan ng CCTV, si Rene
diretso o motosiklo ng mga suspect sa garahe kung saan naglilinis ng kotse ang biktima. Pinagpabaril ng mga suspect ang lalaki habang nakatalikod at nakakumakas. Ipatukoy ng pulisya ang motibo sa krimen. Ayon sa kaanak ng biktima, nagbabayad daw ng mga sasakyan ang pinagdam ng senior citizen. Sasabayan ang isang world-class concert ang Countdown sa 2026. Ito ba ang mga magtatanghal sa New Year's Eve concert na Symphony of the Stars? Adrian, isang espesyal na pagsalubong sa bagong taon ang hinihanda ng dalawang haligi ng OPM at teatro na sina Lea Salonga at Raymond Lauchenko. Kasama ng fans, ipinagdiriwang ni Lea at Raymond ang pagpasok ng 2026 sa isang sold-out concert. Nagpapatrol, Rico Hizon. Working, performing, at singing. Yan ang magiging eksena sa bisperas ng bagong taon ni Lea Salonga at Raymond Lauchenko na naghahanda na para sa kanilang concert, The Symphony of the Stars. It's such a big name. It's a name that's heavy with expectation. It'll be fun. I'm really excited because there's so many duets in the show. Plenty. But it's really, really great. Oh, the song. Yeah, go to the show. Always getting sold out. I am so sorry. We just got the news that the show is sold out. Thank you. You know, Thank you everybody who bought tickets. excited si Raymond na makasama si Lea sa New Year's Eve show. This is the first time in a long time that I'm doing a New Year's Eve show. And to do that with Lea is, wow, would be one of the highlights of my career. So I am just so Let's hope it goes well. para naman kay Lea, ang ganda itong simula sa 2026 dahil marami siyang pagkakaabalahan sa taong ito. If you end the year that way and you start the year that way, then the year continues that way. And I'm looking at 2026 for me. There's concerts, there's the Big Movie Spectacular coming here. Never done my movie before. And now I actually get to. Simple naman ang New Year's resolution ng dalawang Repertory Philippines alumni. Find joy everywhere. Find the joy in everything. Be the best version of myself as possible now that I am 25. Pero kung babalikan nila ang nakaraan, may payo sila Lea at Raymond sa kanilang younger self. Enjoy the ride because you're only going to live life once. Don't dwell on anything. Don't take it so seriously. It's not. Enjoy every piece of it. Para kina Lea at Raymond, ang bagong taon ay hindi lang sa tamang simula, kundi sa patuloy na pagpili sa pagmahal at pagbigay ng saya at inspirasyon. Mapapanood ang buong panayam kina Lea Salonga at Raymond Lauchenko sa ANP YouTube channel at the top story sa ABS-CBN News channel sa December 31. Rico Hizon, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng PE Patrol, grupo unang nagsindi ng paputok na ikinamatay ng bata sa Tondo, umuwi na. At dalawang bata na biktima ng paputok sa Marikina City. Abangan ang iba pang nagbabagang balita sa pagbabalik na TV Patrol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lemex Forte Neuromed Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta panagundi, Lemex. Kalapaspan po, bukod ka, may Lemex Forte Zero and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan na gadget, may Lemex Forte Capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lapinis ang tutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient
na, ginhawa pa. Lemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Lemex. Easy. Visit with the best generic name of Lemex Forte. It's the powder lang tanggalan pera. Yes po, maluwag ang pagkita ng Lemex Forte. Basta Lagundi, Lemex. Ang Lemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. 5, camera, action. Narito na ang pangmalakasang announcement. Wait until the game of the official partner of the 50th Metro Manila Film Festival. Celebrate world-class Filipino talent of the Philippines. Suportahan natin ang Pilipinas Filipino sa 51st Metro Manila Film Festival kasama ang Great Time Entertainment. AFP Reference Number 543. Playtime Entertainment. 53FM. Número 1 sa aksyon. Ang oras ay bago mag-alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lemex for Kids. Mommies, agapan ng galawang at lemang nakabara. Ng Batang Lagundi, Lemex. Nanggap po tayo ng pag-ulat mula sa ating Radio Patrol. Mga paputok na nakumpiska o nakumpiska sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado na yung Radio Patrol. Sa kabila pa, sinusundan ko itong Tower 2 po. Saan po yung tower? Diretso lang po yun. Drop off po, tower 2 po. 2. Tatlong pressure star o 10 pressure star box basta tatlong pressure star at train bawag ng Kambalong. Maitutuo na yung turnover na mga putok sa mga otoridad na nakakot sa loob ng PITX. Naulit natin sa PITX pumalo na sa 120,164 na pasahero ang dumagsa sa terminal ngayong araw. Patuloy naman ang paalala ng PITX sa publiko na iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay na bilang ang mga mapupulis na bagay, flammable materials tulad ng lighter at butane. Gayon din, babawal ang pagdadala ng mga maputok at baril. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Vertizon at TCMM. Maraming salamat, Radio Patrol Bird Season. Manatiling nakatutok sa DCMM Radio Patrol sa Istresa at DCMM Teleradio. Ako si Aini Estareja. Sabi ko, ito po, God bless po. May kukunin lang sa bahay. Ito. DCMM, número 1 sa aksyon. Ingat po, ma'am. Ang God bless programa po. ito ay hatid sa inyo ng Lemex for Kids. Thank you. Mommies, agapan ng galawang at lemang nakabara. Ng Ayan, so Batang na-drop na Lagundi, natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is John pa rin, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po.